dito magi-integrate tayo ng mga exponential at logarithmic function. So paano ngayon yung mga integrand nila? Ano yung mga integrand nila? So dito, the integrand of EU du is equals to EU plus C. So kung napapansin natin dito, yung kabaligtaran lang nga rin, di ba, sa differential calculus, yung derivative ng EU, that is EU. So pag dinifferentiate natin to, equal to ngayon sa EU du. Okay. So kaya hindi mo na kailangan din kabisaduhin yan kasi pag in-integrate mo ngayon to, okay, babalik ka lang dito ngayon. Pansinin din natin to, 'di ba? lnu pag dinifferentiate natin to, ito ay equal sa du all over u. Kaya pag in-integrate natin tong du all over u, babalik tayo sa lnu. And then nag-a-add lang tayo ng c. So dito naman sa au du equals to sa a raised to u all over lna plus c. Pansin naman natin dito, alam natin na yung derivative ng au ay equal to sa ito, au lna du. Okay? And then divide natin both sides by lna. Ito ngayon. Tapos pansinin natin, pag in-integrate ngayon natin to, babalik tayo dito sa au all over lna. Kaya pansin natin dito, the integrand of au du is equals to au all over lna plus c. So, basically, hindi na natin talaga kailangan tandaan to kung natatandaan talaga natin yung mga sa derivatives. So, okay, bigay tayo ng mga examples. So, let's take for example here, e raised to 3x dx. So, yung u natin dito ay 3x and then yung du natin, so du 3dx, and then iset natin to na katulad sa ganito, eu du. So integrand of eu e3x, ito yung u natin, ito, and then du 3dx. Okay, so napansin natin wala namang 3 dito nagka 3. Para ma-compensate, lalagay tayo dito ng 1/3. Okay, ito na ngayon. Cancel ngayon yan. So, EU du. So, that is 1/3 EU 3x plus c. Ito ngayon yung kanyang sagot. So, dito naman tayo. Ang u natin dito ay sin x. And then, du ay cosine x dx. So, iset natin to ng EU du. Okay, parehas na parehas. And then, i-integrate na natin. Plus C. So, ito yung sagot. Dito naman, ang u natin dito ay set natin tong equal sa x squared minus 2. And then, differentiating both sides equals to 2x dx. Okay, so iset natin to ng EU du. EU natin ay 2x dx. Okay, dito may xx dx pero wala naman siyang 2. Kaya magko-compensate tayo dito ng 1/2 para makancel yan. So, ang sagot ay C. Next examples. So, ito muna tayo. Integrate 5 raised to 7x dx. So, tignan natin kung ano yung pinakamalapit niyang pattern. So, apparently, ito ngayon yun. Kung saan yung a natin ay equal sa 5. And then, yung u ay 7x. So, differentiate natin both sides. Okay, so, iset ngayon natin ito ng au du. So, dito, meron siyang 7. Kaya maglalagay tayo dito ng 1 all over 7. Cancel. So, okay, ito ngayon yung sagot natin. Pwede rin itong 7, iligay nyo lang dito, itabi nyo sa 7, ay sa ln5. Tapos, ayan, okay na yun. Pero pwede rin yung ganyan. So, dito naman tayo. So, iset natin dito yung u natin as equal sa ln 1 all over x. So, that is, yung derivative ngayon nito ay equal sa, so dito, set natin yung u natin equal to sa ln 1 all over x. Ano ngayon yung derivative ngayon nito? So, okay. So, alam natin na ln u, yung pag i-differentiate natin ito, that is 1 all over u du dx. So, dito hindi ko na pinalitan ng variable.
So, yung u natin ay 1 all over x. Ito, 1 all over x or x raised to negative 1. So, derivative ng both sides, du is equals to negative x raised to negative 2 dx or negative dx all over x squared. Then, divide both sides by dx. So, d all over dx equals to negative 1 all over x squared. So, sundin na natin tong pattern na to. 1 all over u, that is 1 all over x, ito, times du all over dx, ito, negative 1 all over x squared. So, pag sinimplify natin, ito yung lalabas ngayon, cancel to. Cancel ngayon yung x na yan. Tapos, isang x na lang yung matitira dito. Negative 1 all over x. So, yung du natin dito ay negative 1 all over x dx. Okay. So, pansinin ngayon natin, iset up natin to ng, tignan natin dito. Eto ngayon. So, yung ating a ay 4 raised to ln 1 all over x. Ito yung au. Yung du natin ay ito naman, negative dx all over x. Pero wala naman tayong negative 1 dito. Kaya magko-compensate tayo dito ng negative. Okay, so cancel ngayon to. So, ito ngayon yung integrand niyan. Burahin ko lang muna to. Ito ngayon yung sagot. Dito, inayos ko ng konti. Ito, exponent to. Para kasi nandito na sa katabi na ng 3 eh. So, exponent yan. So, iset natin tong 1 all over x cube as the u. O kaya ito ay x raised to negative 3. So, derivative. Ito ngayon yung derivative niya. O kaya, ito ay equal sa... So, okay. Ano yung... Saan pattern nakahana ito? So, dito ngayon yan. Sa ganito. So, set natin sa ganito. That is AU. A natin ay 3 raised to U. 1 all over x cube. DU. Negative 3 dx all over x to the 4th. Pero dito wala namang negative 3. Kaya maglalagay tayo dito ng negative 1/3. So, cancel. So, okay. So, integrand ngayon ito. So, ito ngayon yung sagot dyan. So, ayusin na natin ng konti. Itong negative 1/3, isama ko na dito. Magiging negative 3. Tapos yung 3, lalagay ko dito. Ayan. Okay, ayan yung sagot. So, dito naman tayo. So, pansinin natin na pag itong denominator, dinifferentiate natin, ang sagot dito ay 2x minus 8. Tapos, pag nilabas natin yung 2 doon, x minus 4. So, ito ay mahahanay dito sa du all over u. So, tignan nyo ngayon to. Okay, ito yung u natin, and then du is equals to, ito, 2x minus 8 dx. Kung saan, ito ngayon ay pwede nating i-express na ganito. X minus 4, tapos ito ilalagay yung 2 dx. Ayan, 2 times x, that is 2x. 2 times 4, that is negative 8. Okay, so, pag in-express natin to as du all over u, ano yung du natin? Ito yung du. All over u, ito. Pero sa original natin, wala namang 2 dito, kaya 1/2. Okay, so cancel. So, ito ngayon yung, pag ganito yung itsura, ito yung integrand niyan. ln u plus c. So, okay. Half ln u x squared minus 8x. Ito yung sagot natin. Okay, so itong dalawa naman to. So, subukan yung sagutan, practicein nyo. Silalagay ko ngayon dito yung sagot. Dito ngayon, iset natin tong u is equals to ln 5 all over x squared plus 4. So, ito. So, that is yung derivative ngayon ito. So, okay, tignan natin. That is, yung derivative ng ln u is equals to 1 all over u du dx. Kung saan yung u natin, in this case, ay 5 all over x squared. Ito, 5 all over x squared or 5x raised to negative 2. And then, du is equals to negative 10x raised to negative 3 dx. O kaya, negative 10 dx all over x cubed. So, divide both sides by dx. Du all over dx equals to negative 10x cubed. So, iset natin to sa ganitong format. 1 all over, ito yung 1 natin,
all over u, ang u natin ito, 5 all over x squared. So, 5 all over x squared times du dx, negative 10 x cubed. So, pag inayos ngayon natin to, ito ngayon yung kalalabasan yan. At pag nilowest term pa natin, so, negative 2 all over x. So, ito ngayon yung du natin, ilalagay natin dito. Negative 2 all over x, tapos dx. So, papansinin natin na ito ngayon ay nasa format na du all over u. So, that is, pag sinet natin sa ganito, integrand of what is du, so, negative 2 all over x dx, ito yung du natin, all over u, ln, 5 all over x squared plus 4. So, dito mapupunta ngayon yun, all over dito. Kung saan, papansinin natin na originally, wala namang 2 dito, negative 2 dito sa, natin, dx natin. Kaya magko-compensate tayo dito ng negative 1 half. Okay? So, cancel ngayon to. So, ito, negative 1 half, and then, the integrand, that is ln u, yung u natin, ito, plus c. So, ito yung sagot natin. Okay. So, dito naman tayo. Dito ngayon, set natin, yung u natin ay, ito, 9 raised to ln x plus 5. Okay. So, ano ngayon yung du natin? Ano ngayon yung du natin? Okay. So, yung pag ganito yung format niyan, yung derivative niyan ay ganito. Au is equals to au ln a du dx. Dinidisregard lang natin itong mga constant na to, parang dito kanina. Mga constant, wala naman yan eh. Zero lang yung derivative niyan eh. So, basically, dito na tayo mag-focus. So, ito ngayon. So, yung u natin dito, in this case, au, yung a natin ay 9, yung u natin ay ln x. So, du nito ay 1 all over x dx. Du all over dx equals to 1 all over x. At iset na natin to sa ganitong format. Okay, au, that is 9, ln x, ln a, ln 9, times du dx, 1 all over x. Ito ngayon, yung ating du. Pag nilagay natin dito. So, 9 raised to ln x, ln 9, divided by x. So, divide natin lahat ng x. At ito naman ay dx. Lalagyan natin ng dx. Kasi derivative na yan dito. So, ayan, nagkaroon pa siya ng dx dyan. And then, pansinin natin, na pag ito ay ginawa natin na format na du all over u, pwede. Ito ngayon yung du natin. Itong part na to. Dx all over x. So, ito yan. Tapos, ito naman yung numerator. Tapos, yung u natin, ito naman yung u. Okay. So, pansin natin na yung original na i-integrate natin, yung original na ini-integrate natin, wala naman siyang ln 9. Kaya magko-compensate tayo dito ng ln 9. So, cancel ngayon yung ln 9 dyan. So, ito na ngayon. 1 all over ln 9. And then, yung kanyang integrand, ln u plus c. ln u, yung u natin ay 9, ln x plus 5, okay, plus c. Okay. For our last problem, para dito sa exponential and logarithmic functions, so, isolve ngayon natin to. Dito ngayon, iset natin tong u equal to sa 2 raised to ln sec x minus 1. So, yung du nito ngayon, derivative na to ngayon. So, remember na ito ay nasa form ng ganito. Au, kung saan yung kanyang derivative ay au ln a du all over dx. Ano ba yung u niya? Yung u niya ay ln sec x. Okay, so, ano ngayon yung derivative ng ln sec x? So, yung du ngayon ito, so, that is ln u, yung du ngayon nun ay equal sa 1 all over u times du all over dx. So, yung u natin dito ay itong sec x. So, that is 1 all over sec x and then derivative ng secant x, that is secant x tangent x dx. So, makikita natin na makakancel ngayon itong dalawang secant na to. Cancel ngayon yan. So, that is du tangent x dx and then du all over dx is equals to tangent x. So, isulat natin ngayon to sa form na ganito ngayon. That is, yung a natin ay yung a natin dito ay 2. So, 2 and then raised to u. U ay ln sec x. ln2, ito, ln2 du dx. Ito yung du dx natin, tangent x. Kaya ito ngayon. So, ito yung du niya. Ilalagay natin dito. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng dx. Okay. So, papansinin natin na ito ay nasa form na du all over u. Kasi, pag nilagay natin, ito ngayon yung du natin, 2 ln sec x tangent x, nilagay ko lang banda dito tong ln2 dx. And then mapapansin natin ngayon na ito ay
ito yung u naman natin, 2 ln sec x minus 1. So, itong tangent x, pwede natin itong isulat na sine all over cosine. Ito, sine all over cosine. So, dito, napapansin natin na, ito na yan eh. Kaso nga lang dito, may nadagdag tayong ln 2. Kaya, magmumultiply tayo dito ng 1 all over ln 2 para makancel ngayon to. So, that is, ito na ngayon yung ating integrand. So, 1 all over ln 2, and then lnu, ito ay, okay, 2 raised to ln sec x minus 1 plus c. So, ito na ngayon yung sagot natin dyan. Okay. Integrands yielding inverse trigonometric function. Ito yung pag in-integrate natin, inverse trigonometric function, yung lalabas yung sagot niya. Kasi tignan natin dito, arcsine, okay, inverse trigonometric yan. Tapos, ito arctan, tapos arcsec. So, mga inverse trigonometric sila. Pag in-integrate natin tong mga to. Okay, so pag ganito yung format niya, pag napansin nyo, medyo kamukha siya ng ganito. Ito yung gagamitin nating integrand, inverse trigonometric function. So, bigay ngayon tayo ng example. Ito ngayon, dx all over square root of 4 minus x squared. So, ito po pwede nating isulat to na ganito. Pwede nating isulat to na ganitong format. Kung saan, papansin natin na pareha siya nito. Yung a natin dito ay equal sa 2 at yung u naman ay equal sa x. Kaya i-apply ngayon natin tong gantong pag-integrate, that is arcsine u all over a x all over 2 plus c. So ito ngayon, subukan nyo sagutan, madali lang din. Halos same procedure lang din dito. So ito namang 9 pwede natin isulat na as 3 squared, kung saan ito ay parehas dito. Okay, so yung a natin dito turns out to be 3 and yung u ay x. So 1 all over a, that is 1/3, arctan u all over a plus c. So x all over 3. So ito ngayon yung sagot natin. Okay, ito naman yung integrate natin. Subukan nyo rin integrate to, madali lang din to. Okay, so ito ay pwede nating isulat na ganito. So itong 16 naging 4 squared. So yung a natin dito ay 4 at yung u ay y. So that is, pag sinunod ngayon natin to, 1/4 arcsec y all over 4 plus c. So dito naman tayo ngayon. Pansin natin dito, wala siyang kamuka dito sa alinman sa tatlo sa atin. Ngayon, ang gagawin natin, pag mga naka-encounter kayo ng ganito, hindi wala siyang kamuka sa alinman sa mga pag-integrate. So ang gagawin natin, ang gagawin nyo ngayon dito, subukan nyong ayusin tong nasa loob ng radicand in such that meron siyang maging katulad dito sa tatlo na to. So paano gagawin natin dyan? So that is, itong square root of 4x, ilagay ko muna dito. Okay, 4x minus x squared. Pag ang ginawa natin dito, nilabas natin yung negative. Okay, ilalabas ko yung negative ah. Okay, dito nilabas ko yung negative. Ito ngayon yan. So, pag ang ginawa natin dito, inintroduce natin yung completing the square. So, usually ganun. I-apply nyo yung completing the square. So, i-apply natin dito yung completing the square ah. Okay, so ito ay negative 4. Ay, negative, okay, x squared minus 4. And then, divide natin ng 2, that is negative 2 squared plus 4. So, lalagay tayo dito ng plus 4. Ayan. So, nagdagdag tayo dito ng, pag dinistribute natin tong negative, so ito ay magiging negative x squared plus 4x minus 4. So, nag-minus tayo ng 4. Kaya kailangan din natin mag-add naman ng 4 para ma-compensate. Ayan. Okay? So, ganyan lang. So, pag sinimplify natin to, babalik lang tayo dito. Ganon. So, ito na nga yung pagkakaayos natin ngayon. And then, pag inayos pa natin to, ito ay, itong 4, ilalagay ko sa unahan. Minus, ito ngayon, kung saan pwede natin itong i-express as, ito, x minus 2 squared. So, ito ngayon yan. So, itong 4, pwede natin itong i-express as 2 squared. Okay, dito, napansin nyo, in-express natin to 2 squared minus quantity x minus 2 squared. Kung saan dito, kaparehas na siya nito. Okay? Kung saan yung a natin,
equal sa 2 at yung u natin ay equal naman sa x minus 2. Okay. So, i-apply ngayon natin itong ganitong pag-integrate. Okay, ito ngayon yung sagot natin dyan. So, okay ngayon, ito, for our last problem. So, okay, pansin ka agad natin na wala siyang kamukha alinman dito sa tatlo. Pag mga ganito yung setup, yung i-integrate natin, aayusin ngayon natin yan. So, ang gawin natin ngayon, itong x plus 7, paghiwalayin natin dito yung 2 tsaka 5, that is ganito. X plus 2, tas dito naman yung 5. Plus 5, okay. Parehas lang din yan. So, lagyan natin ng bracket dito. Over, ito as is pa rin. Okay, ito ngayon. Tas dito, dx. And then, paghiwalayin ngayon natin sila, i-integrate. So, ito muna, x plus 2 dx, tapos 5 dx. That is, okay, ganito ngayon yung kakalabasan yan. Pinaghiwalay lang natin sila, i-integrate. Pwede gawin yan, ganyan. So, kaya natin ginagawa tong ganito. Makikita kasi natin dito na, ito ngayon, isiset natin dito itong u, yung denominator. So, pansinin nyo, pag sinet natin itong denominator as u, equal to dito sa 21 minus 4x minus x squared. Okay, at ang du naman natin dito, ito naman yung ating du. Negative 4x, negative 4 na lang pala. Negative 4 minus 2x dx. O kaya, pwede natin ilabas yung negative 2, ito, negative 2x plus 2 dx. So, napansin natin ngayon na ito ay kamukha na ng ganito. That is du over u. Okay, ito yung u natin. Pero may square root dito yan. Kaya lalagyan natin ng 1/2. Natin ng 1/2 dyan. Okay, kasi square root of u. Pag in-square root natin tong u, i-square root din natin to. Okay. So, yung square root 1/2 yun. Ganyan. Ngayon, yung ating du, x plus 2, ito x plus 2. Pero dito may negative 2. Kaya para ma-compensate yan, lagay tayo ng negative 2 dito. Para ma-compensate yan, maglalagay tayo ng negative 1/2. Okay? So, cancel ngayon yan. So, ang kalalabasan ngayon ito ay, ito muna yung sinusolve natin mamaya na to. So, kakalabasan ngayon ito ay negative 1/2 integrand of du all over u 1/2. And then, iangat natin tong u raised to 1/2. That is, so, okay, dito ngayon, pag inangat natin tong u raised to 1/2, magiging u raised to negative 1/2 du. Kung saan, pag in-integrate ngayon natin to, ito ay magiging negative 1/2 plus 1, that is 1/2. And then, divided by 1/2. So, ito ay times negative 1/2. So, ito yung kalalabasan dyan. Negative u raised to 1/2. Which is equals to negative, yung u natin ay, so, pag tinanggal natin yung square root nyan, ayan ay raised to 1/2. O kaya, gawin ulit natin square root tong 1/2. That is, okay, ito na ngayon yung integrand nito. Nasagutan na ngayon natin to. Hindi pa ngayon tayo maglalagay ng plus c dito kasi meron pang isang i-integrate So, that is plus, ito, ano naman yung integrand nito. So, isolve naman natin ngayon to. So, itong 5 constant yan, pwede nating ilabas yan. That is, ito ngayon, dx all over, ito ngayon. So, ang gawin ngayon natin dito, ihiwalay natin tong 21, tsaka tong mga 4x, tsaka x squared. That is ganito. Lalagay ko muna dito. Ito ngayon yung 21. Okay, minus parenthesis x squared plus 4x. Okay, ayan. Sabay completing the square tayo ngayon dito. So, dito ngayon, completing the square, x squared plus 4x plus 4. So, dito, itong 4, nagdagdag tayo. Pero pag binultiply natin yan ng negative, kaya lumalabas, nagbawas tayo ng 4. Kaya para ma-compensate, mag-a-add tayo ng 4 ngayon dito. And then, 21 plus 4, that is 25. Ito, 25 minus, okay, ito ngayon, pwede natin i-express as, ayan. So, i-substitute na ngayon natin dito, yan. Itong 25, pwede natin i-express as 5 squared x plus 2 squared. Okay.
x plus 2 squared. Ito ngayon, parehas to ng ganito. Kaya, applying this inverse trigonometric function, ito ngayon yung kalalabasan yan. Kung saan yung ating u ay ito. So, that is 5 arc sine u, ito. X plus 2 all over a ay 5. Okay. Ito ngayon yung sagot natin. Pag dudugtungin na natin silang dalawa, ito, tsaka ito. So, that is, kaya dito, meron akong nilagay na plus. Ito yung kadugtong yan. So, ito ngayon. Okay, and then, yung plus C natin. Plus C. Ito ngayon yung sagot.